Ayan, good day sa inyo, Nerices. Dito tayo ngayon sa IRGP 2023 and nire-review natin, of course, yung matagal nyo na nire-request sa akin, Yamaha X-Max 2023. Ano nga bang bago? Expressway legal na ba? Iba na itsura. Ano nga ba talaga yung mga pinagbagong specs and features? Silipin natin ngayong araw. Tara! Itong katabi ko ngayon is yung kulay na dark petrol. Kung makapapansin nyo, ibang-iba na yung kanyang front face, Nerices. Medyo X-shape siya. Tapos meron siya dito, I think this is a daytime running light. No? Napakaganda, oh. May foggy effect yung kanyang ilaw dito. Of course, naka-split LED na rin po tayo, kaya maliwanag to sa gabi at hindi nakakasilaw gaano sa mga nakakasalubong natin. At the same time, ito yung pinaka-napansin ko, yung kanyang windshield. Dati, medyo bulky din yun at mahaba, pero this time around, yung turn signals niya, wala na dito sa magkabilang gilid. Mas visible na siya at mas safe, of course, at night kasi nandito na yung pinaka-turn signals niya. Buksan natin. Yan, o, diba? Kita na. Adjustable din po ang kanyang windshield, Netizen. So, manual adjustment pa. Siyempre, yung tornilyo yung pinaka-i-adjust natin. Pero iba, of course, alam ko, sanay sila sa electrical adjustment. Pero itong isang to is, mano-mano pa yung adjust niya. Pero maganda sa kanya, super stylish. And of course, yung kanyang windshield is good for our aerodynamics din. Hindi masyado nakakapagod sa biyahe, hindi ka bugbog ng hangin dahil napakalaki ng inyong protection pagdating sa malalakas na hangin sa high speed. Yung stock tires niya, Netizen, is Dunlop. So, masasabi natin na reliable na straight out from the kasa. Gagasgasin mo muna to or pupudpudin bago mo palitan. Ang stock tire size niya sa front ay 120 by 70 by 15. 15 inches wheels na po ang isang to. Di ba yung mga regular para nasa 14 and 13 lang. Itong isang to, 15-inch wheels, gold yung mags, tubeless tires, and of course, yung braking system natin dito is naka single hydraulic disc, dual pot caliper with ABS na po yan. Meron din po tayo ditong telescopic fork na suspension. Dito sa dark petrol, ang pinaka body color niya is itong parang patilya niya dito, habang yung fender niya sa gitna is kulay black naman. Meron din tayo dito minimalist sticker lang na Yamaha, silver. And then of course, nandito mo rin makikita yung pinaka-radiator niya at busina. The side profile naman, Nerices, makikita natin, meron tayong mga ventilations dito. Glossy yung pinaka-inner parts niya. Body color dito, pati yung pinaka-grab bar for your pillion ride is body color. Of course, meron din tayo ditong Yamaha emblem. Blue core na rin siya, which will give you more power with less fuel. Napakaganda ng mga shape and lines niya. Oh. Halata mo talagang pinag-isipan. Napakaganda ng design niya pag nakita nyo lalo sa personal. The footboard, of course, is decent din yung space na may bibigay niya. So, kasyang-kasya, of course, yung mga paa kahit malalaking tao. And then, available din yung cruising style. Kung makita nyo, Nerices, sobrang komportable talaga ng motorsiklo na to. Meron siyang weight to 181 kilograms. Goods na gusto siya para sa lapat niya sa mahabang biyahe. And of course, makita nyo, medyo massive din kasi yung size ng motor na to. Naka-upright seating position tayo at napakalapad ng upuan. Kaya super comfortable to kahit gaano kahaba yung biyahe. Ang taas pa ng windshield niya. So, di ako bugbog sarado sa hangin kapag nagtuturing-turing tayo or even Philippine loop. And napakadami pa rin ng space for your pillion ride. We also have some kill switch with a side stand. Ground clearance naman niya is on the regular side, which is 135mm. Isa pa sa napansin ko, Nerices, is yung kanyang pinaka-tire hugger is meron siyang built-in na extended hanggang dito. So yung mga putik at dumi, lalo-lalo sa mga baha or magtatag-ulan, hindi tatalsik kung saan-saan. Especially na nandito yung pinaka-radiator niya, so ayaw natin na paputikan yun. Kaya extended hanggang dito. So that's a very neat design. Isa rin sa mga napansin ko, Nerices, is medyo talagang dulon-dulo na yung kanyang pinaka-rear shocks. Meron pa rin tayo ditong dual shocks na unit swing. Ito yung pinaka-airbag siya. Napakalaki, di ba? Kasi ang laki ng motor na to eh. And of course, ito yung kanyang crankcase, which is nandiyan yung ating panggilid. Sa likurang gulong, Nerices, ang size natin dito is 140 by 70 by 14. Tubeless na rin, Dunlop tires. And yung kanyang braking system is naka-single hydraulic disc din tayo dito. And dual channel ABS na rin po siya. Ang maganda sa kanya, of course, alam naman natin to sa mga X-Max, naka-TCS siya or traction control system, which will give you safety, lalong-lalo na kapag medyo madudulas yung mga pinaglilikuan natin, bankingan, mga cornering ba. Kapag nadulas yung rear wheel mo, isi-synchronize niya yan, papabagalin niya yan para sumabay sa front wheel mo. Kaya maiiwasan natin yung mga tendency na madulas tayo. Tawag nila dito sa puwetan niya, Nerices, yung taillight niya is X-Motive. Napakaganda niya nyo. Isang buong assembly lang siya, so wala tayong mga pangamba na baka may mabaling mga turn signals in the long run. Napaka-compact looking niya and napaka-luxurious. Meron din tayo, of course, designated plate light type para sa ating plaka. Reflectors magkabila. And yung pinakadulo ng seat niya dito is merong Yamaha metal. Ayan. Ito na nga yung pinakamalupit na pagbabago, Nerices. Kung makikita nyo dati, half analog, half digital or semi-digital pa yung kanyang panel gauge. This time around, meron na tayong TFT display. Kapag natin i-accept yan, meron lang tayo for parang terms and conditions eh, no?
So, accept lang natin yan. Yan, accept. So, dito na lahat ng inyong information that you need. Ang pinakamaganda sa kanya, hindi maaantala yung inyong pinaka-speedometer, nandito siya sa pinakataas. Ganon din siya, blue background, white fonts, makikita mo yung inyong fuel indicator, trip meter, and dito sa gitnang to, Nerices, ang pinakamaganda sa kanya, mayroon na siya tinatawag na Street Cross powered by Garmin. So, kapag konekta mo siya sa inyong smartphone, magkakaroon na po dito ng sarili niyang maps. Mananavigate mo na dito, at ang pinakamalupit pa dyan, meron pa siyang music. So, syempre yung music, gagamitan mo yun ng intercom. Yung mga messages mo, yung mga calls mo, makikita mo na rin dito, para na siyang kotse, Nerices. Nandito yung mga controls niya, no, para hindi tayo gaano ma-distract. Dito mo lang siya i-configure, select, up, down, at nandiyan na yung iba't iba niyang mga functionalities. Kung makikita nyo, adjustable na rin po yung kanyang handlebar para kagaya sa atin na hindi masyado binihiyaan ng height, ma-adjust mo siya, malalapit mo siya sa'yo at may uusod mo naman siya. Sa right side, meron tayong kill switch, activate, and electric start. May hazard switch na rin po tayo dito. Meron din black paint job yung kanyang brake levers. On the regular side naman yung kanyang mga handle grips, and meron din tayo ditong balancer na matte din yung finish. Ang maganda sa kanya, Nerices, super premium quality na ng kanyang pinaka side mirrors. Yung stem pa lang, parang aftermarket na. Sobrang minimalist lang, napaka-slim ng pinaka salamin, pero mabisa na. Kitang-kita mo na yung mga nasa likod mo, left or right, bago ka lumiko for safety. Meron lang tayo dito ang Yamaha emblem, tapos keyless system na rin po siya. Kagaya ng dati, bubuksan natin tong part na to. So nalalak po yan. Siyempre, pagka nandito yun yung mga smartphone, gusto nyo na malak or secure yan kung may iiwanan ninyo, di ba? May lock mode pa rin siya dito. And of course, meron siya ditong 12 volts power outlet na kailangan pa natin ng adapter dahil hindi pa po siya USB ready. Kasya naman po ang isang smartphone dito sa kanyang bulsa. Sa left side, habang sa right side naman is regular lang siya na nabubuksan. Push lang, tapos nabubuksan na. Same size lang naman sila. Nawala na yung parang mga stitches look-alike niya before. More on the matte side na to, pero textured siya until dito sa part na to. Para siyang matte, pero may pagka-somehow glittery effect. And of course, nandito rin yung kanyang pinaka-fuel tank sa gitna. Yon, diba? Napakaganda ng fuel tank niya. At napakalaki din po niyan dahil meron siyang fuel tank capacity na 13 liters. 13 liters na po yung pwede nyo ikarga dito. So, para sa kanya average fuel consumption na naglalaro sa around 29 kilometers per liter. Still may vary. Depende sa inyong throttle hobby, of course. Napaka-efficient na po yun ito sa mahabang biyahe. Malayo na mararating mo bago ka magpagas ulit. And of course, dito sa part na to, meron din tayo nakalagay na Yamaha Motorcycle Connect. So, kagaya ng mga NMAX, meron na din siyang Y-Connect. So, i-download mo lang yung app, connect mo sa phone mo, check mo na kung dapat ka na ba magpa-maintenance, all that stuff that you need para ma-monitor mo yung inyong motorsiklo. Kung mapapansin nyo, Nerices, iba na rin po yung kanyang pinaka-seat. Ganun pa rin, napakalapad. Two-tone. Meron tayo ditong naka-emboss na X-Max. Tapos, ang ganda ng kanyang pinaka-separation for your pillion right and sa pinaka-driver. Sa driver, parang driver bias siya, no? Medyo lapad talaga sobra. Dito sa isang to, napakakapit ng texture. Habang matte naman yung inahatid dito sa pinaka-pillion ride. Hanggang dito sa mga to, may double stitching siya. So, nakapagpa-premium talaga. So, medyo mas dry or matte yung mga kulay ngayon ni X-Max. And sobrang nakakapagpa-elegante yun ng motor. Buksan naman natin. Ayan. Napakalaki na kanyang seat storage. Kasya pa rin po ang dalawang helmets. Large helmets will fit. And ang maganda sa kanya, meron pa po siyang ilaw. Ayan. May hook dito sa kanan. Kung di nagkasya yung helmet mo dito, pwede mong isabit dun sa hook sa kanan. Super large yung kanyang space, di ba? Tapos syempre may X-Max emblem pa rin tayo dito. Kabilaan yan. So nakakapagpa-add ng premium quality. Wala siyang mga bold decals. Super minimalist lang. Ito na yung kanyang tambucho, Nerices, para lagi ko sinasabi. Para siyang machine gun. Napakalaki, no? Tapos ganun pa rin yung material niya dun sa pinaka-end cap niya. May parang mga crystal effect pa rin na carbon-like material. Then matte naman yung kanyang pinaka-heat guard. Tapos, syempre, sound check na rin natin. Sounds good. Gumagana yung TCS niya kaya nag-delay. So nakita niya kasi nakalutang yung pinakagulong sa likod. So pinapabagal niya yon para maiwasan yung pagdulas. So ito na nga yung mga nagtatanong ni LSS. Kamusta naman ang kanyang pinaka-engine specifications? Meron tayo ditong liquid-cooled 4-stroke, single overhead cam, 4 valves engine, single cylinder with a bore and stroke of 70 by 75.9 millimeters and can bring us a maximum power of 20.6 kilowatts at 7,250 RPM. Habang meron naman tayo
tayong maximum torque na 29 Newton meter at 5,750 RPM. So, ang kanyang displacement is still 292cc pa rin po ang motorsiklo na ito. So, alam ko marami sa inyo nag-expect na maging expressway legal na siya, but X-Max is really built to be a big scooter para sa ating daily roads. No? Sa mga nabibitin sa NMAX, of course, yung X-Max yung bigger brother na pwede nating gamitin as an option para sa mas brusko na lifestyle. Kung medyo malayuan palagi biyahe mo or even sa mga Philippine loop, pwede mong gamitin ang motorsiklo na ito. Of course, fuel injected pa rin siya, kaya maasahan natin yung fuel efficiency with the Blue Core technology. So, ang presyo, 299,500 pesos, netizens. Available na nga siya ngayon dito sa atin sa Pilipinas. And ano masasabi nyo sa bagong X-Max 2023? Nagustuhan nyo ba siya? Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo i-review natin next time? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.